Another day, another load. Dito pa rin tayo sa Florida. Pipick up tayo ng ano dito, ano to? Insulations. Diba? Pero preloaded na. Mag-aanok lang tayo ng trailer. Tapos hook up natin yung isa. Pero kailangan nating i-tarp at saka i-secure. Ay, sana hindi umulan. Pipick upin natin ay step deck. Ay, ayaw ko pa naman tina-tarp yun. Tapos fifth wheel, tanggalin natin. Ayan, tarps. Tapos airlines ulit. Yun. Yan, unlock muna tayo. Tapos hook up natin ulit yung airlines natin. Red goes to red. Diba? Blue goes to blue. Yung tapos yung electric. Bago ang lahat, check muna natin yung fifth wheel. Okay naman. Tapos yung kingpin okay naman. Yan yun, taas natin. Dahil ko nga muna pala dito yung tarp sa taas para mas easy. Baka mahulog pa. Yeah. Puchang dala. Yung ano nga na. Tara na tayo sa ano, lilim at mainit. Yan. Sa lilim tayo. Masyadong mainit eh. Ano nung oras? 6:51 pero 98 degrees pa rin. Istrapan na muna natin. Tapos lagyan natin ng tarp. Halos ibang tao ginagawa nila tarp muna tapos strap sa ganito. Ako kung maaari istrapan ko muna bago ito. Oh. 2, 4, 6, 8. Tig-isa na lang kaya. Hindi, dalawahin ko na. Isa dito. Isa dito. Dito. Uy! Yan pa kayo nahulog. Dito pala ako. Strapan ko muna itong nasa pinakalikod. Ay, mali. Pag ganito mataas, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng loop na ganito. Para easy sa shoulder ko. Kasi yan, tapan mo lang. Yung iba ganito ginagawa nila. Pero mararamdaman mo sa balikat mo. Diba? Mas easy yung ganun. Tapos sa kabilang side, kailangan ko 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So itong isa, dito ko lang nilalagay. Ay. So meron na yan, dito tayo.
Isa pa dito. Ay hindi. Lalagay ko nga pala to dun sa taas ng tarp para yung tarp hindi nililipad ng hangin. Kailangan ko nga pala ng edge protector. Ang ginagamit ko, pakuha ko lang rin sa truck stop. Diba? Para hindi mahirapan. Ito nahulog, so itataas natin. Tapos kailangan ko ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kailangan ko ng 24 na edge protector. 24, 12 each side. Time check pala, di ba? Anong oras na yung sinabi ko? Kanina? Alas 7 na. Alas 7 na. Kailangan ko din to. Ay, sus. Ito pala yung ano ko. Extension. Dahil itong load na to 8 feet ang taas, pero yung tarps ko 6 feet lang, pero meron akong extension. So 4 ang extension ko, 2 each side. Tapos yung isa, ay 3 na pala yun. Kailangan ko ng 24 na edge protector. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 dito sa kabila. 12 din dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 naman dito sa kabila. Yan. Isang 4-inch na ratchet. Yan, tapos maglalagay tayo ng edge protector. So that's 1, 2. Kailangan ko nga pala mag-iwan dito. Para dun sa, para yun dito. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Tuwas lagi tayo ng edge protector. Buti na lang hindi mahangin. Kalaban din dito ang hangin eh. O diba? Yan, ang edge protector para inigpitan natin, hindi masyado masisira tong ano, itong material, which is insulation. Foam lang yan eh. Diba? Minsan ginagamit din namin tong edge protector para hindi masira yung strap namin. Pag sabihin mo ng metal yung karga mo, saligan mo lang yan dyan. Oh. Nahulog pa. Tapos tinamaan ka sa mukha, no? Yung iwan dito. Isa dyan. 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 Tapos makikita nyo yung strap ko may twist ng ganito. Pag walang tarp at nakalabas ang strap, pag diretsyong ganyan, tapos hinanginan, gumaganong ganon, tatamaan to, masisira. Kahit anong klaseng load, kahit may tarp pa yan o wala, naka-twist yan ng ganyan. Tsaka feel ko mas mahigpit pag may siya, twist na ganon. Nasaan pa? Ay naman, higpitan natin yung strap natin. Hindi sobrang mahigpit para hindi masira yung material. Okay na yan. Hindi naman ganun kabigat to eh.
foam lang naman to. Okay yan. Yan. Ngayon naman magta-tarp tayo. Kailangan ko ngayon ay ilagay itong hagdanan ang walang space dito. Hindi kasya dyan, dito na lang sa kabila. Buti na lang meron silang ganito, mataas na hagdanan. Kung wala, mahirapan tayo, di ba? Tapos kunin ko lang yung tarps. Isipin mo na lang, kung wala silang hagdanan na ganyang kataas, mahirapan kang uy, ang sira, hindi, mahirapan kang ipaniktong itong tarps. Kaya lang may hagdanan sila, mas easy. May hagdanan din ako kasi yung hagdanan ko diretso. Kunin ko na rin yung isa para maitabi ko na tong, ay hindi ko pala itatabi to, kailangan ko pa pala yan. Mamaya na yung isa pang tarp. Ito na muna. Pag pinanik ko ay kaya. Yan. Mas panik tayo dito. Wala naman nakalagay na bawal po manik eh. Panik tayo. Kita nyo ba ako? Masyado mataas eh, no? Buti na lang kamo. Ang maganda dito sa step deck, hindi masyado mataas. Mali parang may 2 feet na binaba. Dahil nga doon sa drop off ng step deck. Ibubuka ka muna natin. Tapos lalagay natin yung extension. Hindi nyo pala makikita ang paglagay ng extension. Panik ko kayo sa pangalawang tarp. Ilalagay natin. Ay. Ito pa yung isang tarp. Ay. So itong dalawang extension. Bala ko sanang kumuha ng 8 feet na drop instead na 6 para hindi na ako nag-extension. Ang kaso naman, itong heavy duty 6 feet lang, 128 na ang 128 pounds na ang bigat. 128 pounds isa. Pag 8 feet ang drop niya, ang side drop niya, nasa 150, 160. Siya na mabigat yun. Meron pang isa na 3 tarps system. Tatlo ang tarp, 8 feet drop, pero ang isang tarp nasa 100 pounds lang yata. Kaso tatlong tarp eh. Mas magaan nga, mas marami naman trabaho, di ba? Hindi ko alam. Ito meron ako, ito gagamitin natin. Kung binili ko, ito gagamitin natin. Pakita ko sa inyo yung 2 feet na drop na sinasabi ko. 2 feet yata ito eh. Parang 2 feet na. Ayan o. 2 feet. Ito yung pinaka step deck sa baba. Kaya lalagyan natin ng strap dito pag ganun, para yung tarp na nandito hindi hinahanginan. Dito kayo. Ito ba? So ang gagawin ko, ilalatag ko muna tapos lagyan natin yung 2 feet extension. Ang inuuna yung tarp sa likod, kasi pag inuuna mo yung tarp sa harap, itong nasa likod naka-overlap siya dun sa harap. Yung hangin pag ganun papasok dun sa tarp sa likod. Pag ang harap naman naka-overlap to dun sa likod, so hindi papasukan ng hangin. Make sense? Too easy. Tapos ganyan natin. Dito pa lang gumigewang-gewang na yung load natin. Lalatag muna natin. Tapos lagay natin yung 2 feet extension. Ano, sinasabi ko, kung sa harap, mag-overlap dito sa likod. Mas buksan natin para may access tayo dun sa D-ring, para dun sa extension natin.
Ba't ko nga ba pinili mag flatbed kesa doon na lang sa box truck o yung tinatawag nilang dry van o kaya reefer. Kasi dry van at saka reefer hindi ka pagpapawisan doon. Lagi ka na lang nakaupo, nakadrive ka lang. At least dito pinapawisan ka. Ako pa naman ng taong pawisin, lalabas lang sa mainit, papawisan na. Kung ang tawag dito, ano ba to? Kung nag-drive van tayo, nag-reefer, lalo tayong lalaki. Kain, drive, tulog, kain, drive, tulog. The only time na bababa ka sa truck mo, bubuksan mo lang yung pintuan ng drive van o kaya yung reefer. Kaya marami ding taong ayaw mag-flatbed dahil dito napakainit. Tapos during winter, napakalamig. Hindi naman sa ako hindi nagre-reklamo, lagi ako nagre-reklamo. Pero gagawin pa rin natin, kailangan gawin. Kaya pagkatapos nito, punta na ako sa truck stop, maliligo, matutulog, at ako'y pagod na. Buti na lang yung last load natin, yung hagdanan, hindi siya tarp, pero smoke tarp lang, sa harap lang. Yun ang hindi ko itatarp ng fully tarp. Pag ni-request nilang fully tarp, i-decline natin yun. Mahirap na, mahulog ka pa dun. Yung hagdanan pa naman sa taas, maraming butas, hindi ka makapaglakad ng maayos. Tapos isipin mo na wala pa silang hagdanan. Makikita nyo sa last video ko yung hagdanan na ginamit ko dun sa ginamit ko dun sa hagdanan, diretso, hindi siya yung katulad ng hagdanan dito. Yun ang hindi ko gagawin at delikado yun. Minsan ko nang tinarp ng buo yun, yung hagdanan na yun, ay nako po, hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. Kahit nga yung smoke tarp lang nakakatakot ng ilatag sa taas. Buong tarp pa kaya. Round 2. Pangalaman natin extension. Ganyan. Tama ba? Ay shit. Ito tama. Ito ganito. Buti na lang sa video hindi kitang pawis ko. Kita ba? Hindi ko alam in-edit ko yung load na hagdanan, hindi naman masyadong kita. Da-drop off nga pala natin to sa Rochester, New York. Hindi pala the Big Apple, yung upstate New York pala yun. Hindi din ako pumapasok sa New York State or New York City pala. New York State sa upstate, okay lang. Papasok sa New York City, papasok at saka palabas, napakamahal ng toll. Tapos napakasikip pa, napaka-traffic pa. Siguro pag $10 a mile ang binigay sa akin, kukunin natin yun. Karing binibigay nilang $4 a mile, hindi na siguro. Napaka-stricto pa ng New York City. Tiga doon ako, pamilya ko tiga doon din. Magandang bisita doon, pero hindi ko dadalhin truck doon. Minsan ginagawa ko, pupunta ako sa terminal namin sa Pennsylvania. Uy, sarap ng hangin. Terminal namin doon, tapos magre-rent na lang ako ng sasakyan. Kailangan ko hilahin to. Hindi naman ako. Ay naku. Shit. Naka-on po ba kayo? Sana umubusan ng battery. Medyo matagal tong video na to. Nakakatakot. Malikot dun sa pinakataas. Isipin mo, pag nasa labas pa tayo, mahangin. Kung dadalhin ng hangin, larong delikado. Silayin na lang natin sa baba. Yun! Medyo okay na yan. Hindi dito lang. Even out na lang natin sa baba. Kita nyo po ba? Medyo madilim na Pakita ko sa inyo mamaya pagtapos na. Ako magpapahinga sa loob. Huwag pinagpapawisan. Kita nyo ba? Pawis na pawis. Uy, huwag sana mahulog. Natapos din tayo. Ayun kailangan ko lang picturean. Okay, ito ang sinasabi ko, kaya ang hirap i-tarp ng step deck dahil may may gap.
Kaya pag hindi natin ginawa yun, pag nakapaganon yung tarp, pag nakapaganon, ba't hindi diretso yung darili ko? Pag nakapaganon yung tarp, ito din, nakapaganon siya. Malaki yung ano niya, yung singaw niya, yung bukas nun. Pero ayan na, di ba? Picture lang natin, kailangan daw natin picture niya. Yun na sabihin na hindi natin tinarp. Ayan na. Okay na yan. Ito yung ano, nagsisimula yung 2 feet extension natin. Dahil pag wala yan, ganyan ka laki yung butas niyan. Kaya meron tayong extension. Ayon yung ano, natin nilagay yung strap para pag umano tayo sa daan, yung hangin hindi nagwawala yung tarp natin. Diba? Ano yan? Sige, kita-kits sa New York. Madalhin natin to sa New York sa Monday. Sige, kita-kits sa New York. Bye!